Letter C, change their values. Pag nagbukas kayo ng cell group, ang isa sa mga mangyayari dyan, amen, papapunin talaga yung values pag-ugali ng tao. Amen? Lalo na yung mga bagong Christian, tanda natin, makinig kayo. Hindi naman kasi perfect yan. Marami dyan, makasawa yan. Bakit? Kasi yung galing sa mundo eh. Kaya ang role ng isang sa leader, tutulungan mo sila na mabago yung pag-ugali nila. Amen ba? Let them commit. Amen? Siya sa cell group mo, pipili ka na magiging katuwang, magiging leader mo. Let them commit to you and train them and make them disciples. Pag sinabi kong, sabi ni Jesus, amen, ano sabi ni Jesus? Preach the gospel and make disciples. Ang disciples pala, minimake. Ano yung sa Tagalog minimake? Ginagawa. Kahit meron ka dyang mangga, kung hindi mo gagawing mango graham, wala kang mango graham. Meron ka lang mangga. Tama? Hello? Ano bang gusto nyo? Ba't kayo bumili ng lupa na may mangga? Di ba gusto nyo ng bunga ng mangga? O gusto mo lang tawagin ka may mangga akong kami? Hindi lang bunga. Walang bunga. Mangga ka lang meron. Tama? Hello? Iba po yun yung may mangga kayo sa may mangga kayo. Ibig sabihin fruitful. Namumunga. Kaya let them commit. Change their values. Tutulungan sila magbago. Kasi pagpasok niyan, may sinungaling dyan, may namumupit pa dyan, may nanunod pa ng porn dyan, meron dyan panililihim. Marami yan. Pero tutulungan nyo sila magbago. Kaya hindi nyo sila matutulong pag hindi kayo marunong mag-build ng relationship. Siyempre, hindi mag-open sa'yo. Hindi kayo pagtitiwalaan hanggang hindi ka nag-build ng relationship. Build. Kaya pag leader, hindi marunong mag-build ng relationship. Kahit kayo mga disciples, sa mga friends ninyo, kita nyo hindi mag-open ng mga kalokohan nila. Yung gusto nila pabago, mga kapatid. Amen po ba? Amen po ba? Kasi mahalaga na change yung values nila. Amen? Kasi sabi ko sa inyo, sa mga disciples nyo, iba-ibang values muna. Maaaring sa iba, mahalaga sa kanila yung syota nila. Maaaring isang disciple, mahalaga trabaho, pag-aaral, pagtambay, pera, practice, negosyo, PT, eskwelahan, kaklase. Iba-iba yung mahalaga sa kanila. Amen po ba? Kasi makinig kayo, bakit mahalaga? Bakit gano'n, Pastor? Kasi what they value, kung anong pinahalaga nila, bibigyan nila ng maraming oras nila. Kaya tuturuan nyo sila, ang bigyan halaga yung sa Panginoon. Kasi pag natutunan nila na bigyan halaga yung para sa Panginoon, magbibigay sila ng oras. Kahit ang oras ng cell group nyo, pupunta ako. Bakit? Mahalaga na, tinuruan na ako ni leader na dapat ito pala ang priority. Pero hanggang hindi natutuluan, nagsisimula sa building relationship. Amen. Baka mamaya, utos ka na, utos eh, pabuhay mo na yun. Wala ka pa naman naiambag sa buhay. Hindi ka sabihan, pagsalita ka sa akin, uminambag ka na. Wala ka pa naambag, magsalita ka sa akin, magsalita. Hindi mo ako nalibre kahit man lang sa Starbucks. Hindi mo man lang ako nalibre kahit dyan sa yun sa HB, nakaka-HB ka talaga. Makalig mo. Amen. Kasi what they value, they will spend on it. Kapag natutunan na nila, tingnan nyo, kung ano yung mahalaga sa kanila, i-invest nila yan, kahit pera. Nakita nyo, mga disciple nyo, pag natutunan nila, natutunan nyo silang mag-change some values dyan sa cell group nyo, magiging giver yan. Sige, libre ko kayo sa McDo. Yes. Wow. Sige, ano tayo, camping na tayo sa third floor ng SM. Okay, yan? Amen? Kaya pag hindi pa nag-i-spend o nagbibigay ng oras sa ministry, sa cell group, ibig sabihin, hindi pa kasi valuable sa kanila, hindi pa mahalaga. So, kailangan ma-change ang value noon kung saan dapat na maging valuable sa kanila, higit sa lahat si Jesus at ang ministry. At mabigyan nila ng oras at ng panahon. Kasi kung hindi mababago ang values na hindi kayo magkakasundo. Amen? Kung mahalaga pa rin sa kanya yung eskwelahan, mahalaga pa rin sa kanya yun, hindi talaga kayo magkakasundo. Kaya anong sabi mo? Self-group tayo, Lunes, Martes, Miyerkules, Viernes, Sabado. Wala, hindi. Mahalaga sa akin school, gano'n. And then, pero pag nakukunan nyo ng pahalagahan at turuan mo na siya ng ng pahalagahan, ang values dapat pala mahalaga sa Jesus, sige po, pag sinabi ng leader, Lunes po ako. Hindi na lang ako papasok, hindi na lang ako a-attend doon sa practice ko namin. Hindi na lang ako magiging tatakbo ng treasurer.
Bakit? Kasi mahalaga yung value sa kanila eh. Pangalawa, letter H. Build their self-esteem. Ang iba dyan, sa mga disciple, papasok sa mga disciple nyo, mundi, maraming sugat, maraming problema. Iba naman, mababa yung self-esteem. Yung confidence ba nila sa sarili nila? Lalo na kung lumaki yan na hindi gaano pinupuri sa pamilya. Lalo na kung lagi yang nilalait, pinupulaan ng madlang people. O medyo mahina ang ulo. Kaya minsan kita nyo, kahit pagbasahin mo ng Bible, nagaglaw ako, pag-pray mo, ang tigas talaga. Hindi mo talaga. Kasi nga bakit? Kailangan mong ma-heal sila from their self. Yung low esteem, yung problema nila sa loob. Ano ba? Kasi nga may mga pinagdaanan sila eh. Na nagtrauma sila, nilalait sila doon. Amen? Sinasabihan silang B.O.B.O. sila, mahina ang ulo nila. Minsan sinasabihan sila lagi sa family niya, sa mga kaibigan niya, "Uy, pasaway ko, wala ka ng pagbabago." Hindi mga nagpapalungsting sa kanila. Amen? Parang hindi sila laging nasasabihan ng thank you, napupuri. Hindi man lamang nasasabihan, "Wow, maganda." Lagi lang sinasabi, "Pangit ka, tagyawating ka, ganito ka." Pero ganun lang nasasabi, naririnig na. Amen? Amen po ba? Puro mga nasasabi ng mga family members na, puro mga negative lang. O baka mamay nabully yan. O minsan mahirap ang kalagayan sa buhay. Kaya low esteem kasi, wala, katila lang naman sa squatter. Amen? O, wala akong pinag-aralan, kaya low esteem ako. Ay, kaya ganito ako. Kaya maraming mahiyain eh. Kaya dapat natutulungan natin na mag-build yung self-esteem. Para maging healthy. Yan po yung mahiyain, magiging matapang yan. Amen ba? Kaya yung wala yung boldness, na magkakaroon niya ng boldness. Kasi bakit? Na-heal yung self-esteem. Amen ba? Walang mahirap na ministry na hindi niya kayang pagtagumpay pag na-heal niya. Amen ba? Pag na-heal ng self-esteem, amen, they will become bold as a lion. Na kayang mag-lead na ng self-group, kaya na ng bumawak ng tao, kaya na ng mag-solve ng mga problema. Bakit? Kasi tinulungan ako ng leader. Amen? Letter A, awaken their leadership potential. Sabi ko sa inyo, lahat tayo leader. Did you not know? In Genesis chapter 2, sabi ng Diyos, lalagyan kita nito, Adan. Gagawin mo, rule, govern, subdue. Amen? Rule the earth. Pangalagaan mo, pangalanan mo yan. Kasi leader nga po ang likha sa atin ng Diyos. Ang role ng isang leader, tulungan mo na yung leadership potential sa loob. Kasi alam nyo, dito, makinig kayo. Maaaring marami dito estudyante, magaling ka na leader, hindi mo lang alam. Baka mamaya isang araw, magaling kang mayor ng Banban. Kapalit ni Alice Bugo. Ano? Mamaya, ikaw pala magiging isang magaling na gobernador. Na mahilig sa pundador. Baka mamaya meron dito magiging magaling na Supreme Government Council ng inyong Student Council. Hindi mo lang alam. Dating mahihain yan. Dating palambut lang yan. Dating lagi yan nakayuko. Alam mo, para tandaan ng isang low esteem, lagi nakayuko. Mga low esteem yan. Kaya tulungan yung mahil sila. Mula sa kanyang problem, mga kapatid. Amen? Walang nilalang ang Diyos na second-hand citizen. Walang nilalang ang Diyos na mahina. Amen! Wala dito mahina! Amen! Sa katabi mo, malakas ka! May leadership potential ka na nilagay sa'yo sa loob. Hindi ka second-hand. Importante ka sa Diyos kasi hindi ka importante. Hindi saan siya namatay para sa'yo. Amen? Wala ditong binigyan ng Holy Spirit na mas lesson yung binigay sa'yo. Lahat tayong pantay-pantay. Alalahanin natin na binigyan tayo ng kakayan ng Diyos na mayroong gift of the Spirit. Mayroong empowerment of the Holy Spirit, and we are created in the image of God. Kaya tulungan nyo laging bumatag ulit yung mga disciple nyo sa salita ng Diyos para malaman nila yung promise ni Lord, yung mga pangako. Yung iba po kasi, yung leadership potential natutulog lang. Hindi kasi nila alam yon. Yung iba, alam naman nila, pero hindi nila dinidevelop. Yun ang problema. Kaya mga leader, tutulungan nyo rin i-develop nila yung leadership skill nila. Katulad ngayon, training. Kung gusto mo talaga tulungan yung disciple, sino sa yung mga leader dito, parang may panghinay sa akin, dapat kasama yung disciple. Kung narinig nyo. Amen! Kasi ikaw, wala kang ginawa. Lahat yan, yung mga disciple natin,
may kakayahan and God can use these ordinary people to become extraordinary people. Alam niyo pakiramdam ko bilang pastor, kapag ang disciple ko, grabe, naging isang extraordinary, ginagamit ni Lord kung saan-saan, mas magaling sa akin. Ako, never threat ko ang disciple ko, mas magaling sa akin, dapat lang. Kasi yung iba yung ibang pastor sabi nila, hindi pwede yung mas magaling ka sa akin. Hindi, ako iba, dapat mas magaling ka. At ang pinakamasaya, kapag ang disciple ko na mas maging pinakamagaling. Ibig sabihin na tulungan ko sa purpose niya. Sabi ko sa akin, patulak na sa purpose mo. Tulak-tulak mo yung katabi mo. Kung tinutulak ka na ng leader mo sa potentials mo, sa purpose mo, huwag ka na magpasama. Kasi honestly, pag nakita niyo lumabas na yung full potential ninyo, sasabihin ninyo, ano yung nasasabihin niyo? Salamat, leader. Thank you, leader. Makinig kayo. Kaya po di ko nagmura na. Alam niyo mga kapatid, for my 15 years nasa Christian, 10 taon na po ako nagpapastor. At alam niyo po, sa buong buhay ko na ako tinawag ng Lord. Nung una sabi ko sa inyo, ang pastor ko, nag-iisa lang pastor ko, hindi ko iniwan. Kung tatanungin niyo po ako nung na-receive na training ko from my pastor, ang tindi. Ang tindi. Mga rebukes, mga chop-chop ko sa inyo, wala pa yun sa pastor ko. Ang training namin, pag natutulog, late ka nagigising, binubusan ng tubig. Ha? Ang training namin, ganito, Pastor Jeff, samahan mo ko sa patay, may patay tayo pupunta. Pagdating namin sa patay, ikaw mag-preach. Tapos makikita mo pa kasi kung sino nandito, mga pulo. Gusto mo naman, di mo man ako binigyan ng isang buwan. Wala, na maganda ako, hindi ko. Gusto niyo po ako mag-isip. Mga panahon na yun, dapat nagre-reklamo ako, dapat nagaganito ako. Mga panahon na pinagreklamo ko, hindi. Kung ano man yung natanggap ng disiplina noon, praise the Lord. Masaya ako. Bakit? Akala ko nung pinahirapan ako ng pastor ko, yung pala tinutulak niya ako sa pinaka-potential ko ngayon. Hindi na ako natatakot eh. Bakit? Lumabas na yung potential talaga kung lumalabas pa. Kaya hindi ako nagsasawa, magsani pa. Sige Lord, gamitin mo. Saan pa Lord? Sige, train mo ko. Sige, pupunta ako ng Hong Kong Lord. Sige, mag-aaral ako. Wala akong pera Lord. Sige, kung bahala. Partner kami ni Lord. Hindi ako natatakot eh. Pag nag-preach po ako sa iba-ibang bansa, pag-preach ko, sasabihin, Pastor Jeff, ako taga-Pilipinas. Ako'y graduate na kami ngayon. What? Yung graduate, Pastor Jeff, ako rin from Manila, from Lasal. What? So nag-preach from Manuel Simberta. FEU Par in Bergen University. Ang Pilipinas lang po. Tapos na nagpapa-counsel sa akin, Pastor Jeff, graduate ako ng UP. Amen. Pero when it comes to the Word of God, when it comes to dito mo nakita. Ano dito mo nakita talaga? Hindi pa lang porque graduate ka na mataas ang pinag-aralan, kahit ang taas ang pinag-aralan mo, marami kayong problema hindi nyo kayang lusutan at solusyonan. Only the Word of God. Maraming salita, maraming books. Pumunta kayo sa mga library, even Far in Bergen University has the most big and fabulous library among Southern Luzon. Huwag niyo akong pantanan. Amen? Pero yung mga libro niyan, i-inform ka lang. Tanungin mo kayo, kung nagkaroon kayo ng problema, nag-away kayo ng nari, matutulungan ka ng algebra. Sige nga. Say, Mama, algebra is... Teka lang, tres nga pala. Matutulungan na. Amen? Pag yung anak mo gusto magpakamatay, hindi ka matutulungan ng English literature mo. Amen? Pag nakita mo yung anak mo naglalaslas, yung pala nadapa lang. Kaya mga leaders na nandito, marami kasing tao hindi magaling magsalita, pero may magaling siya mag-impart. Pero hindi magaling magsalita, pero kaya niyang magturo. Ituro lang ito. Ito po, ito.
Meron dyan hindi magaling magsalita, pero magaling makipagkaibigan. Ha? Amen? Meron din dyan magaling makipagkaibigan. Very talented yun. Hindi ba naman, hindi magaling magsalita sa cell group nyo, pero ang dami nang nadadala. Meron naman magaling magsalita, kung lang magdala. Nakikikain lang. Ay, magaling. Hindi lang galing sa salita yan. Ang kailangan, marunong din tayo makipagrelasyon. Marunong pong mangalaga, gayon ang magiging matagumpay na cell group po natin. Kasi kung hinahanap nila magaling magsalita lahat, ay ano yan? Kaya magtatampuhan siya, magagalitan, bakit? Kung siya lang salita, ay marunong din. Hindi ba siya marunong English, mali-mali? Ang grammar? Kaya hayaan po natin ma-develop, mag-discover kung saan sila. Tulungan natin sila. Yung mga disciple natin. Ako sa mga leaders ko, kahit sabi nung sa pastor, hindi na ako pagod magsalita. Tutulungan mo na lang kayo dun sa mga disciple na nahihirap. Doon po ako magaling. Sige, tulungan mo kami. Wala na siya kayo. Kasi kailangan ng tulong. Amen? Letter M. Mold their character. Letter M, Kuya Kahiga. Okay, mold their character. Ano sa Tagalog mold? Ali. Okay, i-mold. Okay, bakit kailangan i-mold? Kasi siyempre ang ugali ng iba pa. Minsan iba pa ang priority nan. Ang iba pa yung pananalitanan. Yung kayo magtataka mga leaders, kung sa cell group ninyo, yung bagong disciple nyo, nagmumura pa. Huwag yung, sige, okay lang yun kasi bago pa nga eh. Tama ba? Bago pala. Kung nagmumura yan, kumaritas pa yan. Kaya nga mga kapatid, yung gagawin mo, tutulungan mo sila. Amin ba? Lalo na kung bago. Huwag yung saway na saway agad. Lalo na kung wala ka pang nabibuild na fellowship. Wala kang nabibuild na relationship. Amen po ba? Pero, kasi iba-iba pa yan. Lalo na kung baguhan pa yan. Yung iba, ang gawin nila, iba. Gawin na mag-isip sila, iba pa rin. Yung mga pananaw nila sa buhay, iba pa rin. So, kailangan ng mag-mold ng character. Kasi hindi pwedeng maging leader yan isang araw, tapos ang ugali, masama pa rin. Mahirap yun. Kaya tutulungan natin silang mag-mold yung character. Kapag ang ugali ay masama, maring suplada yan, rebelde yan, reklamador, nako, ang hirap unan. Kaya dapat na ma-mold natin ang character nila na maging katulad Nino? Jesus. Paisip kami ba, bibigyan ba? Si Jesus. Amen. Pag sinabi ng Jesus, may puso at may character of servanthood. Amen. Merong humility. Merong faithfulness. Merong prayer. Eh, pakita po natin ang spirit of sacrifice sa kanila. Pero mo leader ka, tapos kung hindi marunong mag-sacrifice. Makahiya yun. Pero mo leader ka, kung yung walang devotion. Ha? Eh, kasi sabihin mo, kaya ang leader pag ang unang maraming dahilan, excuse. Eh, hindi na ako magtataka yung mga disciple mo, mas marami. Kasi kung ano meron kayo, mag-flow sa disciple mo. Di ba ang leader, walang hinahayaan yung mga excuses, tatalunin kayo, magkakaroon na kayo ng, hindi na self-group, ano self-group. Mas mahalaga na sa inyo yung alin, yung mga dahilan. Ano, huwag na muna tayo mag-self-group kasi ganito, ay kasi ganito, hindi ganun. Ang isang leader, alam mo ba't leader ka? Humahanap ng paraan. Amen. Ang isang leader, yun ang role ng leader. Humahanap ka ng paraan, hindi dahilan. And then, tulungan natin i-mold yung character nila. Ano man ang hindi tama, kailangan mong tuwid sa gayon, magagamit sila. Kaya alam niyo sa mga tinuro sa akin, pag may mga bago kayong disciple, yung daan sa basuhan agad. Ha? Turuan niyo muna kung paano, kasi bago nga yan eh. Lumipag-ibig, kahina muna. O, ganito ang pag-devotion. Hindi mamaya, hindi mo na naman alam! Ano ka na? 10 na! Why? Eh, hindi na nga siya eh. Pero babalik na naman yung low skin niya. Amen? Pag may skin niya, yung show ka, yung skin ka. Nung pinila ni Jesus ang disciple niya, hindi naman perfect yung mga disciple niya eh. Si Peter nga, ha? Ibang-ibang nga si Peter, bago siya mag-isip. Alam niyo, si Peter, mas mabilis yung salita bago isip. Kaya kung ano nasasabi ni Peter, ha? Impulsive nga ako si Peter eh. Kaya sabi ni Peter, Lord, papatayin ko yung mga yan. Ano ko kung yung pagpasing ko yan? Impulsive, hindi mo na nag-iisip. Kaya ginawa ni Peter doon sa sundalo.
Tinagpas yung tenga. Putol! Buti na lang mabait sa'yo, dinampot, binalik. Oh. Kung hindi tinuruan ni Jesus si Peter, hindi mo. Kita niyo lang kung ganyan ang disciple mo. Ha? Pastor, ito. Pastor, yung ano niya, tayo inaano, tayo din alay-balik, saksakan ko yan. Kalma lang, brother. Pastor, yung kasama kong disciple, pasaway talaga yan, upahan ko na yan. Sige lang. Isa pa. Ha? Wala. Noong dati katulad ni Jesus yung karakter niya, yung disciple niya, natin si Judas, kahit si Judas Amen? Hello, mapaayos lang, kahit kailan hindi pinakita ni Jesus. Pinahal, inibig. Amen? Amen? Hanggang kahit nagpakamatay na, alam niyo bakit nagpakamatay si Judas? Konsensya siya. Sa kabila ng minahal ako ni Lord, binigta ko siya. Minahal ako ni Lord, walang pinakitang masama. Ito pang binanti ko sa kanya. Kaya alam niyo ginawa niya, yung tinanggap niyang silver coin, ibinato po niya. Kasi kaya yung binenta si Jesus pinagpalit niya si Jesus sa pera. Nausin siya ng konsensya niya. Tinulungan ako ng Lord ng character. Yung character ko, ito pa ang pinalit ko. Nagbigti si Judas. Kaya may disciple kayo Judas, mahalin nila. So, bibigti din niya. Sa konsensya. Mahalin niyo na. Yung disciple niya. O kung nagagalit ka, naiinis ka, okay lang yun. Show mo yun. Para maramdaman naman ng disciple mo, hindi ka perfecto, hindi ka robot, na walang ilusyon. And then after it, kung magalit kayo, huwag yung patagalin, humingirin kayo ng tawad. Sorry, magpatawad, release. Sino na magbabago sa buhay nila? Usapang totoo lang ito. Amen? Di pag ako nagagalit sa disciple ko, sabihin ko, sa leader ko, gagawin ko sa'yo, hindi ko lang pinatatagal. Ha? So mamaya, sorry ha, sinabi ko lang yung tunay, hindi lang kasi nararamdaman ko. Sorry, yun lang talaga. Nararamdaman ko. Ganito ka. Sorry, tapos na. Amen? Kaya ganun din tayo mga kapatid, mold them. Tulungan natin sila. Mahalin natin sila. Pag-pray natin lagi. Huwag mawawala na hindi yung pinag-pray. Amen? Letter P, not the vision in their heart. Alam niyo, isa sa mga tawa, bago kumakit si Jesus, ang mission natin mga Christian, ano raw? To preach the gospel and make disciples. Yan ang mission natin. Dapat hindi mawala sa isang sentro. Sa usapan ninyo, yung usapin na soul winning and making disciples. Na dapat tayo ay nagsusoul win, nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, kasi mission natin yan. Ang isang cell group at leader na walang mission at vision, ambisyon na lang. Kaya makikita niyo yung cell group nyo, wala nang vision, kaya barkadahan na lang kayo dyan. Yung leader nyo, taga-libre na lang. Pero wala kayong vision na abutin. Amen? Tropa pits na lang kayo. Amen ba? Di ba kailangan italim yung vision sa ating puso? Kasi mahirap po na nakikisama ka lang. Mahirap po na sumusunod sa'yo, pero naninimbang lang pala sa'yo. Wala kasing pangitain, tinitimbang ka lang. Ayaw ko lang magalit yung leader ko. Ayaw ko lang maging ganito ang leader ko. Ayaw ko lang maging ganito. Pero hindi pala kaisa sa'yo. Kailan ba? Mahirap naman na nakikisama kayo sa'yo kasi nahiya pag nag-hindi ako. Ano ba? Kaya kailangan na nagiging dahilan para magkaisa tayo ay hindi dahil sa friendship, hindi dahil nandiyan ka sa cell group kasi nahiya ka, o dahil friend kayo, o di kaya may relationship kayo, dahil ka mag-anak, mahal sa buhay, kundi because of the vision. May pangitay kayo, kaya kayo nag-iinta, kaya kayo nagkakaisa, kaya hindi kayo nagpapapunta, kaya nagpapanatili ka, kasi nakikita ko, dito, sa cell group na ito, may vision tayo. Ang leader ko may vision. Amen? Amen ba? Amen. Ako magsasabi sa inyo mga disciple, kung ang leader niyo walang vision, umalis na kayo dyan. Magsabi kayo sa akin. Sabi, Pastor, lipat mo na ako yung leader ko, walang vision. Vision na ito, nag-vision, kita kumikit. Hello? Umalis na kayo. Dear leader, pag hindi kayo nagtahasa, iron sharpens iron, wala kayong ka-vision, anong papasa ng vision sa mga disciple? Yung walang apoy. Pag ang leader maapoy na maapoy, ang mga disciple na maapoy din. Ano ba? Kaya ako excited ako, alam mo, pagbalik ko, on October 17, galing Hong Kong, Macau in China,
Grabe, sabihin ko sa inyo, sabihin ko isang araw, magkatestimonyo ako pauwi. Pag-uwi ko po galing China, sabihin ko sa inyo, sabihin ko sa inyo, gusto ko rin mag-aaral din kayo. Bakit may vision si Pastor Jeff? Kung si Pastor Jeff walang vision dito, share ko na lang sa inyo, paano yumaman? Anong course na po ko eh? Wala kasi akong vision eh. Wala akong vision na mawin natin itong buong Lucena. Wala akong vision na mawin natin itong barangay natin, pamilya nyo. Amen? Yung kita nyo narinig nyo lagi sa akin, win nyo, pamilya nyo, mga kapatid nyo. Mawin tayo, pumunta tayo, kita nyo. Mga Bible study natin, dito tayo, doon tayo sa isang bahay, hanggang mawin natin yung mga family natin, that is our role. Amen? Amen? Hindi tayo friendship, kaya kayo nagsisell group. Hindi relationship. But because you have the same vision to win soul and make disciples. Kasi pag-iisang pananaw, isang galaw. Amen. Pag-iisang vision nyo yung nakikita natin, parang tayo ng galaw. Lahat tayo mag-win soul dito. Lahat tayo gagawa. Tulungan mo nga ako, kuya. Tulungan mo nga ako, ate. Bakit gusto akong i-win? Hindi ko lang alam paano. Sige, tutulungan kita dyan. Tara, visionin natin yan. Kasi ito yung vision ni Lord. Kaya dapat lagi narinig ito ng mga tao. Mga leaders, lagi dapat narinig yan ng mga disciple nyo. May vision tayo, ha? Kaya tinutulungan ko yung mga bagong cell leaders dito. Sabi ko, empower mo na may mission kayo. Magtulungan kayo. Kasi pag hindi, na makinig kayo, pag ang leader walang vision, hindi nyo pinapakita sa kanila may mission kayo, papasaway yan. Papasaway talaga yan. Bakit? Wala kayong mission eh. Amin ba? Pero pag nakita namin seryoso ang leader namin, may mission to, may vision. Susunod ako. Kaya dapat lagi naririnig ito. Clear ang vision para one direction tayo. Letter I. Inspire them to win souls and make disciples. Bakit inspire? Kasi yung win souls and make disciples, pwedeng lumahong po yan. Diba kasi sa atin, malabo na yung pag-win ng soul. Kaya imbis na win soul, wala na. Win chicks na tayo. Nasa yung tubig. Pag nawala na po itong ganitong pangitain, tatama rin na tayo. At sa huli, pwedeng less priority na po natin ito. Kaya marami sa atin, papasok sa eskwelahan, wala kang mission doon. Kaya kita mo gagawin, mangungopya ka, ha? Ikaw yung promotor doon ng kainayan, ng kaligaligan. Amen? Ang goal mo lang doon, magtitiktok sa school. Amen? Pero hindi mo nakikita, may vision ka dyan. Amen ba? Amen? Kailangan meron tayong motivation at foundation para ang paglago katulad ng puno. May motivation na tumataas, yumayabong, namumunga, pero yung foundation, palalim ng palalim yung ugat. Dapat ganun po tayo. Amen po ba? Kailangan yun. Kaya kailangan inspire always. Yung mga disciple na mag-win tayo. Dapat pangunahan, hindi pwede utos lang kayo ng utos. Uy, binilipak na si mo, win mo. Kaya tayo maraming ministry. Gusto nyo magturo sa school? Sige, sabi kayo. Gusto nyo sa pulis? Gusto nyo sa sundalo? Saan nyo gusto magturo? Ha? Masama ko kayo. Bago kayo padala doon, una na akong gumawa. Sabihin ko sa inyo. Amen? Ang bawat pagkagawa ko sa inyo, gusto nyo una ko nang nagawa sigurado. Kasi kung di mo pa nagawa bilang leader, tapos pagkagawa mo. How di Carabao. Letter O. Open their own cells. Kailangan matulungan niyo po yung disciple niyo. Ang tawag kasi natin dito, multiplying cells. Ang isang role ng leader, hindi lang kayo mag-cell group. Ang role ng isang leader, dapat matulungan mo yung disciple mo na mag-open din ng sarili niyang cell group. Ang tawag natin dito, multiplying cell. Dumadami tayo. Dumadami tayo, nag-multiply na hindi napapabayaan ang mga tao. Kaya walang aalis sa church. Bakit? Nag-disciple lahat, natutulungan, lahat lumalago, lahat natuprovide yung emotional, physical needs. Amen? Yung mga maliliit na problema nila. Pastor, hindi mo na itatakbo kay pastor kasi may mga leader tayo na tinirin para mag-solve ng mga problems. Amen? Kaya tutulungan mo sila, paano magbukas pastor dyan ng cell group? Anong gagawin muna? Yung tinatawag natin PX3. Kalaban ng MX3. Hindi po.
Wait lang. Ano pag sinabi natin PS3? Yeah. Pag sinabi natin PS3, ito is prayer of three. Pag sinabi natin prayer of three, magsusulat po kayo sa isang papel, sulat nyo. Tatlong pangalan ng mga kaibigan nyo na gusto nyo ibig. Gusto nyo po masave. Tatlong pangalan lang. Simulan natin sa tatlo. At kapag meron na kayong pangalan, makikita nyo bakit ano pa, kita nyo, dapat titingnan nyo muna yung quality, reliable, responsible, nakikita nyo, reachable, moldable itong kaibigan mo. Pag-pray nyo po, sa loob ng isang buwan, na pinag-pray po ninyo yan, ano gagawin po ninyo? Sa ikatlong araw, katlong linggo, kailangan nag-build na kayo ng relationship sa kanya. Pwede papalit ng mic. Makamateka na ako dito eh. Yeah, praise God. Gusto ko konti lang tanawan. Konting teta lang to. Kaya, meron tayong tatlo, prayer of three. Kaya sinusulat kasi maraming leaders dito. Kahit sa mga disciple, gusto nyo sa cell group nyo, dumami kayo. Dapat may mga names kayo. Kung di man three, at least dalawa. O isa, kung pwede. Excuse me. Pero hindi dapat mawawala. Amen? Ito yung panyo. Amen? Hindi dapat nawawala. Sa loob ng isang buwan, pag-pray niyo po yan. Hindi tayo basta-basta nag-win. We pray for them. Bakit papasukin natin yung lugar nila? Amen ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kaya after it, mga kapatid, after na mapag-pray po ninyo, ano gagawin? Papasok na po yung tinatawag na intentional Discipleship. ay burang ang ito. Intentional discipleship. Pag sinabi yung intentional discipleship, one-on-one, encourage, empower, heart-to-heart talk. Amen? Yung tao na yun. Darating sa punto yung tinatawag nating help, bless, and para mawin natin, makapag-build tayo ng relationship, gumawa ka ng bagay na pwedeng maging tulong sa kanila. Naalala si Jesus, nung nasa balon, kita niya Yesu na may tuman, gumawa siya ng conversation. Amen. Pwede ikaw madalas din. Amen. Excuse me. Then after it, kung binahitulong ka ng, naibigay ka ng help sa kanya, makapag-start ka na ng relationship. O di kaya blessing. Mag-isip kayo. Kung paano, sa classroom ninyo, dala ka ng walito para sa kaibigan mo. Maging blessing ka. Dapat. Amen po ba? Then after it, mga kapatid, makikita niyo po magsisimula na. Then after it, kung nakagawa na po tayo nito, nakapag-build ka na ng relationship, sabi ko sa inyo, magsisimula sa relationship, magsisimula mo na sa prayer, relationship, planting vision, siya na magsisimula yung mag-share ka na ng gospel. Marami sa atin hindi alam paano ang gospel. Ilang kasi sa atin alam natin ang gospel ay si Jesus dumating, namatay at muli ng buhay. Ang pag-share ng gospel ay magsisimula sa tatlong R. Redeem, renew, and restore. Pag sinabi natin redeem, sa Tagalog, ang Tagalog ng redeem, tinubos. Yan, tinubos. Dapat mapaintindi nyo ng tao ay sa kasalanan. Pero inaalam ang Diyos. Mapapahamak sa tao eh. Amen. Pero tayo ay tinubos sa pamagitan nino
Amen. Ano ang ginagawa ni Jesus? Hindi lang nila maintindihan si Jesus na matay. Para saan? Kasi nga, because of sin. Tayo ay, ano po? Tinubos. Ano pa? Renew. Binago. Binabago. Ibig sabihin ng nire-renew, ibig sabihin, ano man yung parte ng level na gusto mo ng pagbabago, kayang gawin ni Lord. Amen. Amen. Pero simple lang, when it comes to gospel, your testimony is so important. Amen. Ay po yun. Ay po yun. Testimony yun. Eh, hindi pwedeng Christian ko, wala kang testimony. Amen. Walang binago sa'yo. May pabor na rin pa muna ulit. Amen ba? Amen. Kasi kailangan may mabago, hindi pwede wala. Amen. Amen. Share your testimony. Ha? Para ma-encourage din sila. Then after it, restore. When you restore, ha? Nagbabago ng buhay. Amen? Sinabi kong restore, it means back to the original design. Sabi ng tao kasi, ang tao, masama naman talaga ng tao. Masama ba talaga ng nilikha ng Diyos ng tao? Hindi, galing na tayo sa Diyos eh. Ano ba? Ang lumikha sa Diyos hindi si Satanas. Ang lumikha sa tao hindi si Satanas. Ang Diyos. Nasira lang. Pero kung babalikan mo, original, na disenyo ng Diyos, we are perfect. We're holy. We are righteous. Pero sinira yun ng kaaway because of sin. Nung pumasok kay Eva sa panahon na yon, pero ang Diyos nagre-restore. Ibinabalik, kaya sabi ng Luke chapter 10 verse 19, ibinibalik ko sa inyo ang kapangyarihan ninako sa inyo ng demonyo. Amen. Amen? Yan ang ginagawa. Kaya pag sinabi mo gospel, alam mo na ang ginagawa ng gospel sa buhay ng tao. Kasi pag sinare mo lang na, pero mabigas sa matay mo ng buhay, para saan? Ba't maintindihan nila? Kasi Jesus po, because of what He done to the cross of the Calvary, siya po ay nagre-redeem ng buhay. Amen? Nagre-renew, nagre-restore ang buhay ng tao. Amen? And then after it, pag meron ka na pong dalawang disciple o tatlo, pwede ka nang magbukas ng sarili mong sarili. Amen ba? Then, yung dalawa, tatlo, i-empower mo siya into vision, mag-win souls at mag-disciple pa para maging winning soul ang tawag sa inyo. Pag sinabing winning soul, doon nadadagdagan yung tao sa cell group. Pag cell group ang dumadami, ang tawag doon, multiplying cell. Amen. Amen. Intindihan pa natin. Amen. Kaya, kapag ang leader o ang cell leader, nag-multiply na untihan pa kayo, may problem. Kaya dapat nalilid nyo yung inyong mga disciple nung bukas din. Kasi ano bakit? Pag wala yung ginawa yung disciple ninyo, hindi nagsisell group, o nagsisell group, pero hindi naglumanago. Hindi siya pumupunta sa next phase na dapat siya din pala. Ano mangyayari dyan? Tatama rin na yan. Wala. Para yung Christian, para yung Israelita na umikot-ikot na lang sa wilderness na hindi nakarating sa promised land. Amen. Amen po ba? Kaya yun ang role. Kaya kailangan, mga kapatid, ang role natin, yung tinatawag natin na consolidation. Sabi nyo nga po? Consolidation. Ang bilis. Review, restore. Ano mo kung sinabi natin consolidation? Pag sinabi natin consolidation, pagpapanatili. Kaya kasi mahirap. Marami pang pwedeng dahil sa church. At tanong, paano pananatilihin? Yun ang mahirap. Tama ba? Dahil mag-invite, paano yung mag-stay yun? O dahil magpasyota, ayun tumagal kayo, yun ang mahirap. Tama ba? O yun din eh. Consolidation. Pag sinabi natin consolidation, pananatiliin. Yan yung mahalaga sa church. Ang role ng cell group is to consolidate the soul. Amen. Amen ba? So, pag may bagong soul, may bagong kaluluwa, kinakailangan kinakatch na agad yan. Di ba? O may nagsimba. O ano ba? May pumasok na isang sa cell group ninyo. Kinakatch na agad yan. Meron isang leader, cell leader, or potential cell leader, na lalapit agad sa kanya. Kikilalangin, relationship, kunin yung cellphone number, ma-follow up, ma-text nyo man lang.
Pagpasalamat yung masaya ako na nagsimba ka. Nawa makita pa kita sa susunod. Then isama mo na siya sa PX3. Sa prayer, pray mo, pag-pray mo na, ibabad mo na, Lord. Sige, ano may pinag-pray? Lord, lumambot ko yung puso niya. Lord, maging disipulo po. Lord, nakikita ko kung gagamitin mo siya. Sige, ibabad mo sa prayer. Yung pangalan, dati nyo sambitin yung names nila, yung mga pangalan nila, mga kapatid. Then one time, pag nag-build ka na ng relationship, hindi ka na mayroon, bakit may tulong na ng Holy Spirit, hindi lang ikaw. Alam niyo ba yun? Kahit anong tigas ng puso, pag si Holy Spirit ang kumilos, because of your prayer, walang magagawa yan. Amen? Kaya pag pinagsimba, leader, takbo agad! Kilalanin! Huwag mo nang bitawan nung umuwi, ihatid mo! Kasi kaya kita hindi na nagsisimba, nung dumating siya rito, walang bumamay. Umalis, wala din. Sige nga, kung sa inyo po ginawa. Sabi mo, magdating tayo ng tayo. Amen ba? Amen? Yun po yun. Pag sinabi natin consolidation, mga kapatid, meron tayong manuals. Amen? Ang tawag po natin doon, soy meal. Yung mga gusto po magkaroon ng manuals natin para mag-consolidate. Pagka sinabi kasi natin consolidation, one-on-one po ito. Bibisitahin nyo sila sa bahay nila, hindi kayo sa opisina, sa paaralan, kung saan man kayo magtagpo, tuturuan mo siya ng soy meal if nakapag-build na kayo ng relationship. Ang soy meal means start up your new life in Christ. Pero po tayong libro na lahat, mangingilan po kayo. Start up, tutulungan niyo sila na simulan ng kanilang buhay, pananampalataya, mag-start ng buhay into the Lord. Amen? Ang tawag po dyan sa gagawin po ninyo, mga kapatid. Okay? Ang tawag po natin dyan, mga kapatid, consolidation. Pag sinabi natin consolidation, isa sa mga ibig sabihin po na, amen, helping people to find their way back to the Lord. Tinutulungan niyo po sila na hanapin ang daan pabalik sa Diyos. Amen. Amen po ba? So, yan po yung mga kapatid, no? So, ang self group, pwede ka mag-start sa family mo, sa trabaho mo, sa school mo, tutulungan ka ng leader mo, even sa mga prospect o mga nakikita mo na pwede maging disciples. Amen. And lastly, letter N, sa abbreviation o acronym ng word champion, no shortcuts. Amen. Every disciple should be willing to undergo the process. Kaya pag nasa cell group na kayo, anong ginagawa sa cell group? Dapat ang cell group 30 minutes ang pinakamatagal. Pag tumagal pa yan ng more than 1 hour, maliban na lang, conditional. Kung nag-enjoy ang cell group member mo sa loob ng 1 hour, kahit 2 hours pa kayo, go lang. Pero minimum, bakit? Kasi sigurado sa 30 minutes na ito, meron ng kabuluhan na nangyari. Amen? Anong ginagawa sa cell group? May prayer. Nagpe-pray muna, may kantahan, worship. Kahit isa lang. Minimum. And then after, may testimony. Maganda yung narinig po ninyo. Ano ba? May word of encouragement. Bakit word of encouragement? Kasi marami yung problema eh. Tapos ang ituturo mo pa, puro pang magsisi kayo. Ituturo mo pang pabigat. Word of encouragement. Meron po tayong manuals ng cell group. Magsisimula po yan saan? Sa mga katuruang foundational. 10 topics po yan. At pag sinabi ng 10 topics, hindi ibig sabihin, ipokonsume nyo yun sa loob ng 10 linggo, kundi kung na-enjoy nyo, halimbawa yung topic ng forgiveness. At sa pagtuturo, mga kapatid, halimbawa, forgiveness. Sa pagtuturo po, dapat magsisimula lagi sa leader yan. Sa consolidation, ibig sabihin yung one-on-one kayo. Pag one-on-one kayo, halimbawa, nagkita kayo, o pwedeng magkita tayo sa disciple mo, punta tayo, libre kita, McDonald's. Okay, sige, mag-uusap na kayo. Siyempre, dapat leader ang magsisimula. Alam mo, itututuro ko sa iyo topic about forgiveness. Ako rin pinatawag ako. Alam mo, dati rin ako sinungaling.
Ay, hindi mo kami. Sino pa rin? Wala pa pala, hindi mo. Okay lang. Dati rin ako sinungaling, dati rin ako namumupit, dati rin akong, nanliligaw din ako sa tumboy. Ha? Alam mo, ganyan din ako. Pero alam mo, hindi ko lang tawag, binago ko, ni-restore, ni-renew. Ha? Dinidim ako ni Lord. Kaya ito ngayon, binago na ni Lord yung buhay ko. Alam niyo pa ganyan, after it, yung disciple ko ninyo, napapalagay yung loob niya. Kaya dalawa lang ha, kaya meron mong usapan, kaya dapat, once a week, isang beses sa isang linggo, nag-PID kayo. Personal, intentional discipleship. Yung kayong dalawa lang yung nag-usap. Kasi meron usapin sa cell group na marami kayo na hindi pwedeng pag-usapan o na dapat nag-usap dahil wala kayo ni leader. May pwede siyang itumpisal na hindi niya pwedeng sambakin baka chismis sa cell group. Amen? Kaya once a week dapat nag-PID, personal, intentional discipleship. Ang cell group, yan ay usapin ng grupo. Kung may nag-open man doon, lalo dapat ang leader maging maingat. Lalo na confidential, yung nag-share. Diba? Maingat dapat. Amen po ba? Ang cell group, once a week. Hindi ginagawa ang cell group ng linggo. Bakit? Kasi nga, cell group, ibig sabihin, dapat bago maglinggo kasi ang linggo, yan ay large gathering. Ang cell group ay small gathering, dapat dun pa lang. Kasi bakit? Sa buong linggong dumating, sa isang buong linggo, ang dami na ng problema, tapos wala po siyang cell group na mahuhugutan. Tapos yung cell group pa, hindi cancel group. Kaya pagdating na ng linggo, alam mo, iyak na yan, puspos na, hindi, ang bigat ng problema. Wala kasing makausap, wala ng PPID. Eh sabi nila, di paglawan ng leader, buti pa dun sa nila kausap. Amen ba? Hello? Amen? So, kung mangyari man po yan, then repeat the process. Once a week na nag-PPID, isa-isa kinakausap ang disciple ninyo. At once a week dapat nagsisell group. Huwag kayong papayag na cancel ang sell group. Pag kinansel na yan, tapos ka na. Amen ba? Amen ba? Amen. Hindi pwede cancel ang cell group o yung mga disciple na nandito. Sometimes yung leader nyo kasi pinanghihinaan kasi yung mga kapatid nyo kasama yung cell group. Sila yung mga pasawal, huwag na muna kuya, huwag na ate, huwag muna. Dapat meron dyan kung ikaw ay true sons katulad kanina. Hindi kuya, hindi ate, hindi leader. Tuloy mo tayo! Handal mo tayo! Pag ganyan kayo kapul, ano yung leader, ang pastor, pag may ganyan kang disipulo, mapapasin tayo. Wow! Mapapapag yan! Pero mga disciple niya lahat, huwag na muna. Parang baka na naman. Wala naman tayo. Wala na. Kaya may pattern ng cell group po natin Hello? May pattern ng cell group. Kasi pag walang pattern, yung cell group yung magiging chismisa. Mas mahaba yung chismisa, tapos yung cell group na, ang tagal naman. Paano na yung chismisa? Yung manatesa. Amen. Amen po ba? Okay. Isa sa mga napansin ko when it comes to cell group. Ang cell group po talaga homogeneous. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ang cell group pwedeng mga kalalayan, kaya meron tayong mga wow. Mayroong katatayan, kabataan, mga bata, pwede nagsisell group yan. Hindi pwede maghalo-halo. Ayun ba? Hello? Pangalawa, nakita ko sa cell group, dapat may age bracket. Kung halimbawa ang leader ay 20 years old, ang disciple niya pababa. Kasi pag mas mataas sa kanya, maliban kung may character talaga na sumusunod, nahihirapan talaga siya. Okay? O pwede halimbawa, kung 20 years old ka hanggang 25, pababa. Hindi na mataas kasi may hirapan ka. Amen? Pangalawa, di lang may age bracket, nakita ko rin, sa cell group, bawal ang utang. Pag pumasok ng pera sa cell group, tapos na ang cell group na yan. Hindi na magpapakita. Bakit? Utang ko, mas mabuti kung may pangutang sa inyo, magbigay na lang kayo. Kasi kung utangin, kakahiya pa kayo. Kaya kita nyo marami din na sumisimba, utang. Huwag na huwag kayo magpapautang sa leaders. Pwede magbigay, huwag utang.
Disciples, huwag kayo masabi na nangunguta. Utang na loob. Ha? Huwag papasukan ng pera ang ministry. Pag pinasukan ng pera ang ministry, magigiba ang ministry. Si Jesus, giniba niya yung mga nagpapautang sa loob ng church. Kaya nagwala si Jesus, pinagtatapon niya yung mga dens of robbers. Amen? Kung akala mo mapabakit, si sister, pinamutang ako. Pero tuto 50%. Ginigiba ni Lord dyan. Huwag magpapautang. Kaya kung may mga disciple kayo nagpapautang, wag. Kita ko na. Nagigiba ang cell group, ang church, pag may mga utangan na lang pumapasok. Wag. Isa pa. Nakita ko, sa cell group, nagkakaroon ng barkadahan. Bantayan niyo ang spirito na ito. Bakit maraming disciple walang galang sa leader nila? Barkadahan. Wow. Mamaya tuturo ko sa inyo, mga disciples. Amen? Ang importansya na may inanoint si Lord para sa inyo. Pero hindi dahil bilang barkada sa inyo. Kasi dyan pumapasok yung tinatawag pang barkadahan. Ang tawag na po dyan, yung familiarity. Pag sinabi mong familiarity, familiar, kita mo, kaya wala ka walang galang wala ka ng respeto sa leader mo. Familiar ka niyo. Amen? Amen ba? Walang barkadahan. Amen ba? Si leader ay leader, hindi barkada. Hindi told. Hindi sis. Isa pa. Ha? Sa cell group, bawal ang sutaan. Alam niyo bakit bawal ang sutaan? May babae sa babae, lalaki sa lalaki kayo. Ano lang sa akin? Isa pa? Ha? Sa bawat cell group na nililimbag po ninyo, ng bawat GC, sa bawat cell group, dapat kasama ang pastor at leader. Marami ako nakita na GC, na hindi kasama si pastor kasi pulutan pa na siya. Pangalawa, maraming cell group, at GC na cell group, pag hindi kasama ang leader, gumagawa sila na hindi nila alam mapapahamak na pala sila. Amen. Kasi pagkasama si leader, mag-intino yan. Kasi pastor, huwag tayo dito makuntrahan. Kasi pastor, huwag tayo dito magsutaan. Bantayan. Kailangan bantayan. Amen? Kasi baka mamaya yung cell group nyo, cancel group na. Kinansel na ni Lord. Bakit? Nakapasok na si Satan. Kaya sa mga cell group ninyo, add si pastor. Mag-ilid dyan si Satan. Amen? May mga masasamang bahala sa mga cell group ninyo. Amen? Kaya mga kapatid, ano? Okay? Kaya nadakot po tayo sa question and answer. Baka may tanong tayo. Another mic, please. Baka may tanong kayo pertaining sa cell group natin. Pwede kayo magtanong. Saka pwede mo nilang ng bako. Praise God. Any question regarding sa cell group natin? Meron po bang tanong? Taas ng kamay sa mga leaders, sa mga disciple, mga future leaders natin. In regard sa cell group natin, may tanong ba kayo? Sige, huwag kayong mahiya. Amen? Mas mahiya pag walang cell group na nabuksan. O kaya may nanakit kayo sa leader nyo. Sorry, leader lang dito. Huwag na, usap na natin na leader. May tanong po ba? Sige po. Ha? Any question? Sa mga new cell leaders natin, matalino na? Announcement natin sa mga cell leaders, meron po tayong cell leaders report. Kailangan ibabalik natin yung report kasi dyan nasusubaybayan ni Pastor kung ano nangyayari sa cell group niyo. Amen? Lalo na po aalis ako.
ang submission ng report every Sunday afternoon. Sesend po namin yung sample sa inyo. May tanong po ba? Ayan. Yes, Miss Mary Jen? Okay. Sige. Yes, Jimmy. Wala pong tanong? Lahat naiintindihan niyo na po ba? Pag sinabi ko kaninang no shortcut, this is the process. I will show you the process. Magsisimula po ang lahat sa PX3. Pangalan ng mga tao na ninanasa ninyo na makasama sa cell group niyo. And after, kung may prayer of 3 na kayo, i-consolidate na po sila. Pag sinabi ko po i-consolidate, kinakailangan dumating at pumunta sa punto ng PID. Personal Intentional Discipleship. Siyempre, kung yan ay unbeliever, yan po ay i-win soul ninyo through the gospel. Pag sinabi kong gospel, ano nga po yun? Redeem, renew, restore. And after it, kung napipig-ID nyo na siya once a week, dinahanap pa ulit kayo ng isa pa, then after it, kung napipig-ID na po natin siya, pwede na natin siyang i-include sa cell group. Okay? At pag na-include na po sila sa cell group, then papasok na magiging disciple na sila ni Jesus. At kung sila yung disciple na, dapat maitulak ninyo sila sa purpose na maging leader. At pag sinabi kong maging leader, magbubukas siya ng sarili niya, cell group. Amen? At dyan papasok yung tinatawag natin multiplying cell. Amen ba? Amen? Magiging leader lang yan sa paanong paraan. Uma-attend ng training. Every Tuesday and Wednesday, meron tayong discipleship and leadership training. Paano po magiging leader yan? Yung katulad din po ng ganitong mga trainings. We will talk about the vision. I-empower namin kayo sa vision, mga kapatid. Kaya atin kayo. Amen? Trainings. Ano pa? Devotion. Ang method ng devotion natin ay light. Yung iba sa inyo, lead. Walang nagtide, lagi. Yung number. Light po yun na, delete. Kasi pag lead, pupunta na yan sa leader. Okay? Devotion. Amen? Ma-attend. Okay? At pag sinabi natin leader, nagkakaroon na siya ng ministry. Marami tayong ministry. May multimedia, may music team, mayroong children's ministry, may school ministry, meron tayong feeding ministry, meron tayong treasury ministry, department, accounting department, meron tayong ministry for the youth, Bible ministry, para Bible studies natin, meron tayong police ministry, meron tayong sundalo ministry, meron tayong international ministry, gusto nyo mag-missionary, dami natin. Dami-dami natin ministry. Gusto nyo, meron pa tayong jail ministry. Meron pa tayong mga kasimbayan na barangay community ministry. Diba? Daming ministry. Yan po. Okay? Kaya, yun yung mga bagay, amen, in the sense na tayo ay nagiging leader. Amen ba? Then, ginawa niya yung process. Siya ba? Importante po yun. Amen ba? May question po ba? Wala na?